Pagdating sa doktrina, sino pakikinggan nyo? Si Manalo? Palpak yun. Ha? Si Kibuloy? Lalong palpak yun. Si Bilarde? Kapal-palpakan yun. Si Periol? Matakaw ng pera yun. Lahat ng pera sa daan, pinapakolekta nun sa mga alagad niya. Sino ang pakikinggan natin? Si Soriano? Palpak din yun. Ha? Walang karapatan si Soriano para pakinggan. Isa lang ang pakikinggan. Ito ang sinisinta kong anak na siyang kinalulugdan ko. Siya. Have you noticed that? That is a singular pronoun. Siya ang inyong pakinggan. Sino papakinggan natin? Siya. Si Kristo. Meron pa tayong ibang pakikinggan. Ang pakikinig mo sa iba, pagpapahamak mo sa iyong sariling kaluluwa. Si Kristo ang nararapat natin pakinggan. Siya ang guro na magtuturo sa atin ng tunay na pagkakilala sa Diyos sa panahong Kristiyano. Meron ba tayong katunayan ng bagay na ito? Pakinggan nyo sa isang talata ng Mateo 23, versikulo 8. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Yung rabi po, mga kapatid, plural yon. Ang kahulugan nun sa bikang Ebreo, Rabbonai, ang kahulugan nun mga guro, yung rabi. Plural yun ng salitang Rabbonai na ang kahulugan ay guro. Huwag kayo ang wikang papatawag ng mga rabi o mga guro. Masama yun, ayaw ni Jesus noon. Sabi niya sa mga apostol, isa lang ang inyong guro. Kayong lahat ang tawag magkakapatid. Kaya sa Kristyanismo, ang tawagan magkakapatid Hindi father. Diyan palang palpak na ang Katoliko Ang tawag father. Bawal yan Pakinggan nyo 23:8-9 ulitin natin. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Kaya sa Kristyanismo, ang tawagan kapatid Kapatid. Hindi sir, hindi boss, hindi among. Nung panahong Kastila rito sa atin, ang tawag sa pare, mano po among. Tarantado. Anong among? Bakit? Yung among, amo yun Ay ano ka? Alipin. Lalabas ikaw mismo, napapaalipin ka, tatawagin mong among yung pari mo. Ito naman mga Katoliko ngayon sa ating panahon, huwag kayong magagalit. Ang tawag padre. Bakit mo naging padre? Anak mo yun. May pagka yung pare, naging anak niya yung pare, yung anak niya naging pare, ang tawag ng tatay doon sa anak padre. Binaliktad na. Hindi ba malaking kagaguhan yung ginagawa na yon? Ang tawag ng tatay doon sa anak niya, padre. At siya ngayon ang nagmamano po, padre. Ano? Saan mo nakuha yun? Sabi ng Biblia, liwa-liwanag huwag kayong patawag ng guro. Iisa lang ang inyong guro, kayong lahat magkakapatid. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama. Sino yon? Sa makatwid bagay siya na nasa langit. Yan ang talata nagdudumilat. Ayan, basahin nyo sa inyong TV screen. Isa lang ang tatawagin yung ama. Pagdating sa pananampalataya, sabi ng ibang mga pilosopong Katoliko, paano kain tatay mo? Hindi mo na ba pwedeng tawagin ama? Di tawagin mo yung tatay mo sa bahay, ama ng laman mo yun Pero pagdating sa relihiyon at pananampalataya, sabi ni Kristo, huwag niyong tatawagin inyong ama ang sino man tao sa lupa. Sino man tao. Huwag niyong tatawagin ama. Pagdating sa pananampalataya, iisa lang ang tatawagin yung ama. Sino yon? Siya na nasa langit, dahil kayo magkakapatid. Yan ang maliwanag na doktrina ni Kristo. Sa Katoliko, nilalabag ng pari yan. Nagpapatawag sila, Father. At yung puno, ang patawag, Papa. Yung Papa, Latin yun, ang kahulugan nun, Ama. Latin, Papa. Sa Griego, Patros. Sa Kastila, Padre. Sa Tagalog, Ama. Wag kayong patawag ng Ama. Ayaw ni Kristo patawag ng Ama mga ngaral Tapos ang tawag sa pare, Padre, doon pa lang, mali na. Mga kababayang Katoliko, huwag kayong magagalit.
Gusto nyo iharap nyo sa akin yung pari nyo, lalabanan kong diskusyon. Illegal sa Biblia yung patawag niya sa kanyang sarili. Meron ako nakausap na padre sa Pampanga Pare, hindi naman kami nagpapatawag ng ama. Brother, sila lang ang tumatawag sa amin. Sabi ko, kung sintidor ka, ba't ayaw mong pagbawalan yung tumatawag sa'yo? Mali Lumulusot pa, hindi raw siya nagpapatawag. Hindi nagpapatawag. Ang tawag pa nga sa inyo Most Reverend Father Di ba? Most Reverend pa. Katakot-takot na kapusungan niyang ginagawa ng mga mangangaral Katoliko. Biro mo, Most Reverend, alam mo ba kahulugan ng Most Reverend? Pinaka. Yung most pinaka. Kumbaga, yun ang pinaka-superlative degree ng adjective at saka adverb ang ginamit sa mga pare. Most Reverend Father. Yun nga sa Papa sa Roma, ang tawag dun Most Holy Father Pinakabanal na Ama. Abay, di wala nang natirang karangalan dun sa nasa langit. Kinamkam niya na lahat. Siya na pala pinakabanal na Ama. Ano natira dun sa Ama sa langit? May natira pa? Wala na. Kinamkam na nung Papa yung pinakabanal daw siyang Ama Most Holy Father O, sino mga galit na Katoliko sa amin? Pagtanggol ng pari nyo. Huwag kayong magalit at sabihin nyo sa pari nyo na ipagtanggol niya yung aral nila. Sabihin mo, tawagin mo yung tao Most Holy Father. Bawal ng Biblia Huwag niyong tawaging Ama sino man tao sa lupa. Iisa lang ang tatawagin yung Ama. Kayo magkakapatid, huwag kayong patatawag ng Rabi. Iisa lang ang inyong guro. Ilan ang guro? Isa. Tanong, sino yung iisang guro? Basa, pakinggan nyo sa Judas 4. Ganito nakasulat. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalugugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Sino po iisang guro ng pananampalatayang Kristiyano? Iisang guro, hindi naman maraming paligoy-ligoy ang salita ni San Judas Iisang guro at Panginoon na si Jesucristo. Kaya po hindi kahit sino ang guro Ang guro si Jesucristo. Wala pong ibang guro. Kaya sino magtuturo sa atin nung doktrina Kristiyana? Sino? Si Kristo. Yun din ang sinabi nung nasa langit. Ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Samantalang sa panahong Kristiyano, iisa lang ang guro na dapat nating kilalanin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Iisa ang inyong guro sa makatwid bagay, si Kristo.